Ba't kaya? Napansin nyo ba na sa mga bansang mahilig mag-green tea, ang daming umaabot sa centenarian age? Coincidence lang ba yon? O baka naman, sa simpleng tasang ito, naroon ang tunay na eliksir para humaba ang buhay? Maraming naniniwala na ang green tea ang susi sa kalusugan at mahabang buhay. Pero sa kabilang banda, may nagsasabi namang ito'y gawa-gawa lang o simpleng marketing myth. Kaya, ano ba talaga ang totoo? Ngayon, hindi tayo magtitiwala basta-basta. Titingnan natin ito sa ilalim ng ice microscope at ihihiwalay ang green tea sa mismong level ng molekula. Hahanapin natin kung anong pangako ang batay sa siyensya at alin lang ang magandang kwento. Manatili lang kayo dahil sa dulo ng video na ito, malalaman nyo ang lahat tungkol sa green tea at matutukoy nyo kung talagang kaya nitong magpahaba ng inyong buhay. Bago tayo sumisid sa chemical na komposisyon, balikan muna natin ang nakaraan. Ang kasaysayan ng green tea ay tumagal na ng halos 5,000 taon. Ayon sa alamat, natuklasan ito ng Chinese Emperor na si Shennong noong aksidenteng nahulog ang mga dahon ng tsaa sa kanyang tasa ng kumukulong tubig. Mula noon, naging bahagi na ito ng kultura ng Asya, lalo na sa China at Japan. Hindi lang ito simpleng inumin. Ginamit ito bilang gamot, naging sentro ng sikat na tea ceremony at mahalaga rin ito sa meditative practices ng mga Buddhist monks. Sa kaibahan ng kapatid nitong black tea, ang mga dahon ng green tea ay hindi dumadaan sa fermentation. Sa halip, sinisingawan o roast lang ang mga ito. Ginagawa ito para mapanatili ang kanilang orihinal na kulay, berde, at, mas importante, ang natatanging kemikal na komposisyon nito. Ang kakaibang proseso na ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng green tea at bakit ito'y napakapakinabang sa ating kalusugan. Ito ang pamana na ating tutuklasin ngayong araw. Sige, simulan natin sa pinakapundasyon. Ano nga ba talaga ang green tea kung titingnan natin sa pananaw ng agham? Ang green tea, black tea, at oolong tea ay nagmumula sa iisang halaman, ang Camellia sinensis. Ang lahat ng pagkakaiba ay nakasalalay lang sa kung paano ito ipinoproseso. Ang mga dahon na ginagamit sa black tea ay sumasa ilalim sa isang kumpletong proseso ng fermentation o mas tumpak, oxidation. Ito ang nagpapabago sa kulay, lasa, at chemical composition nito. Sa kabilang banda, ang green tea ay itinuturing na minimal processed na produkto. Pagkatapos itong pitasin, mabilis na pinaiinitan ang mga dahon upang mapigilan agad ang proseso ng oxidation. Ang hakbang na ito, magiging steam man sa istilong Hapon o pag-iihaw sa istilong Chino, ay nagpapanatili ng napakaraming mahahalagang sustansya na nawawala sa proseso ng fermentation. Una at higit sa lahat, ito ay ang mga polyphenols. Isipin nyo na lang ito bilang isang malakas na hukbo ng mga tagapagtanggol sa loob ng halaman. Dahil sa pagpigil sa fermentation, nananatiling mataas ang konsentrasyon ng polyphenols sa green tea. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pangunahing focus ng mga pag-aaral tungkol sa benepisyo nito sa kalusugan. Kaya sa esensya, bawat tasa ng green tea ay isang concentrated na inumin mula sa halos sariwang dahon na pinanatili ang buong likas na lakas nito. Ngayon, tingnan natin kung sino ba talaga ang mga bida sa green tea. Ito ay ang tinatawag na polyphenols. Mukhang komplikado pakinggan, pero sa totoo lang, sila ay isang malaking pamilya lang ng chemical compounds na ginagawa ng halaman para panlaban nila sa stress, ultraviolet rays, at mga peste. Sa ating tasa ng tsa, sila ang gumaganap bilang malalakas na antioxidants. Ang mga polyphenols
na ito ay umaabot sa 30% ng tuyong bigat, dry weight, ng dahon ng tsaa. Sa malaking grupong ito, mayroong isang subgroup na kilala bilang flavonoids. Pero ang pinakapuso o ang tunay na star ng green tea ay matatagpuan sa loob ng flavonoids. Ito ang mga catechins. Ang mga catechins ang dahilan kung bakit napakaraming benepisyo ng tsaa mula sa pagprotekta sa puso hanggang sa pagpapahusay ng paggana ng utak. Pagdating naman sa black tea, dahil sa proseso ng oxidation, ang maraming catechins ay nagbabago at nagiging theaflavins at thearubigins. Bagamat nakakabuti rin sila, magkaiba ang kanilang epekto. Sa green tea kasi, ang mga catechins ay napananatili sa kanilang orihinal at pinakaaktibong estado. Parang inihambing natin ang sariwang mansanas sa inihurnong mansanas. Parehong masarap, pero magkaiba na ang nutritional composition at benepisyo. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang mga benepisyo ng green tea, ang tinutukoy natin ay ang kakaiba at natatanging catechins na taglay nito kung ang mga polyphenol ay maituturing na isang hukbo, ang mga catechin naman ang elite special forces nito. Ito ang pangunahin at pinakamahalagang grupo ng flavonoid na matatagpuan sa berdeng tsaa. May iba't ibang uri ng catechin, pero hindi mo kailangan tandaan ang mga komplikadong pangalan nila tulad ng epicatechin o epigallocatechin. Ang mahalaga, maintindihan mo ang pangkalahatan nilang tungkulin. Sila ay napakalakas na antioxidant. Ano ang ibig sabihin nito? Sa loob ng ating katawan, patuloy na nabubuo ang mga hindi matatag na molekula na tinatawag nating free radicals. Lumalabas ang mga ito dahil sa metabolismo, stress, at masamang kalikasan. Ang mga molekulang ito ang sumisira sa malulusog na selula na siyang nagiging sanhi ng mabilis na pagtanda at pag-usbong ng iba't ibang sakit. Dito pumapasok ang mga catechin. May kakayahan silang hanapin at in-neutralize ang mga masasamang elementong ito. Binibigyan nila ito ng kanilang sariling elektron upang maging matatag ang mga free radical at maiwasan ang pinsala sa ating mga selula. Kaya naman, ang katangiang ito ang nagpapahalaga sa green tea para mapanatili ang kalusugan sa antas ng ating mga selula. Sa isang tasa ng green tea, maaaring mayroong 100 hanggang 200 miligramo ng catechin. Ito ang dahilan kung bakit ito ay isa sa pinakamayaman nating mapagkukunan ng mga compound na ito sa ating pagkain. At ngayon, salubungin natin ang ating bida, ang superhero at ang pinakamahalaga, pinakapinag-aralan na sangkap ng green tea. Ang pangalan niya ay Epigallocatechin trigalate or EGCG sa maikli. Tandaan ninyo ang acronym na ito dahil ito ang sentro ng halos lahat ng pag-aaral tungkol sa benepisyo ng tsaa. Ang EGDCG ang pinakamalakas sa lahat ng catechins na matatagpuan sa tsaa. Ang kakayahan nitong maging antioxidant ay 10 beses o higit pa ang lamang kumpara sa vitamin C at vitamin E. Ito ay parang personal na bodyguard ng ating mga cells. Hindi lang ito nagne-neutralize ng free radicals. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na kaya nitong impluwensyahan ang signaling pathways sa loob ng mga cell. Ginagawa nitong masigla ang ating proteksyon at pinipigilan din ang pamamaga or inflammation. Ang dami ng EGCG sa tsaa ay depende sa klase ng tsaa, kailan ito inani at paano ito tinimpla. Pero sa karaniwan, ito ay bumubuo ng higit sa kalahati ng kabuuang bilang ng catechins. Dahil sa mataas na konsentrasyon ng natatanging sangkap na ito, matindi ang pagkakaiba ng green tea kumpara sa ibang inumin at pagkain. Sa madaling salita, ang EGCG
ang siyang lihim na sandata na nagtatag ng reputasyon ng green tea bilang inumin para sa mahabang buhay or longevity. Madalas nating pinag-uusapan ang mga antioxidants at kung paano pinoprotektahan nito ang ating mga selula. Pero, paano ba talaga ito nangyayari sa praktikal na paraan? Isipin nyo, ang bawat selula sa inyong katawan ay parang isang maliit na bayan or komunidad. Ang mga free radicals naman ay maihahalin tulad sa mga vandals na patuloy na gumagala at naninira. Sinasaktan nila ang mga pader ng gusali na siyang cell membranes. Pinupunit ang mga importanteng dokumento sa munisipyo na ang ating DNA. At sinasabotahe ang operasyon ng planta ng kuryente na ang mitochondria. Ang prosesong ito ay tinatawag na oxidative stress. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagkaubos o pagkaluma ng bayan na siya namang nagpapabilis ng pagtanda at pag-usbong ng iba't ibang sakit. Ang mga catechins at lalo na ang EGCG ay gumaganap bilang mga pulis ng komunidad na ito. Nagpapatrol sila sa mga kalsada, hinuhuli ang mga vandals, at pinipigilan ang mga ito bago pa makagawa ng malaking pinsala. Sa ganitong paraan, napapanatili nila ang kaayusan at kaligtasan ng mga selula. Bukod pa rito, tinutulungan din nila ang ating mga repair team o ang sarili nating mga antioxidant enzymes upang maging mas epektibo sa kanilang trabaho. Ito ba'y isang dobleng opensa laban sa oxidative stress? Ang patuloy na pag-inom ng green tea ay susi sa pagpapanatiling aktibo at handa ng sistemang panlaban na ito. Kaya nababawasan ng pinsalang dahan-dahang naiipon sa ating katawan habang tumatanda. Isa sa pinakamalaking tanong at kadalasang pinagtatalunan. Kaya ba talagang pigilan ng green tea ang cancer? Agad nating linawin, ang green tea ay hindi gamot. Pero ang resulta ng maraming pag-aaral, maging sa laboratorio o sa malalaking grupo ng tao, ay nagpapakita ng magandang potensyal. Nadiskubre ng mga siyentipiko na ang EGCG, isang uri ng antioxidant na taglay ng green tea, ay maaaring makaapekto sa cancer cells sa iba't ibang paraan. Una, nakakatulong ito na protektahan ang DNA ng malulusog na cells mula sa pinsalang maaaring magsimula ng proseso ng mutation. Pangalawa, sa loob ng laboratorio, nakita nilang kaya nitong pabagalin ang pagdami at paglaki ng cancer cells. Kaya pa nga nitong maging dahilan ng pagpapakamatay ng cell, isang prosesong tinatawag na apoptosis. Bukod pa rito, maaari rin nitong hadlangan ang pagbuo ng mga bagong ugat ng dugo na siyang nagbibigay sustansya sa tumor. Base sa pagmamasid sa malalaking grupo ng tao, mas mababa ang tsansang magkaroon ng ilang uri ng cancer tulad ng breast, prostate at colorectal cancer ang mga taong regular na umiinom ng green tea. Pero mahalagang maintindihan, ito ay pagkakaugnay, correlation lang, hindi direktang dahilan, causation. Maraming salik ang nakakaapekto sa panganib ng pagkakasakit. Kaya naman, maingat ang sinasabi ng siyensya, ang green tea ay maaaring maging mahalagang bahagi ng isang malusog na pamumuhay upang makabawas sa panganib. Gayunpaman, hindi ito itinuturing na lunas sa lahat. Ang sakit sa puso at blood vessels, cardiovascular diseases, ang number 1 na sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Dito, malaki rin ang maitutulong ng green tea bilang ating kaagapay. Paano nga ba ito nakakabuti sa ating makina, ang puso? Ayon sa mga pag-aaral, marami itong benepisyo. Una, ang catechins na taglay nito ay nakakatulong magpababa ng level ng bad cholesterol o low-density lipoproteins, LDL, at pinipigilan din ang pag-o-oxidize nito. Ito kasing na-oxidize na kolesterol ang pangunahing dahilan
ng pagdami ng plaque sa loob ng ating mga ugat na nagpapahigpit sa daloy ng dugo. Pangalawa, pinapaganda ng green tea ang function ng ating endothelium. Ito ang lining sa loob ng ating mga ugat. Kapag malusog ang endothelium, mas madaling mag-relax at sumikip ang mga ugat sa tamang oras. At ito ang susi sa pag-regulate ng blood pressure. Pangatlo, ang antioxidant at anti-inflammatory na katangian ng tsaa ay nagpapagaan ng trabaho ng ating cardiovascular system sa kabuuan. May malalaking pag-aaral sa Japan na nagpapakita na ang mga regular na umiinom ng ilang tasa ng green tea araw-araw ay mas mababa ang tsansang mamatay dahil sa heart attack o stroke. Siyempre, bahagi lang ito ng isang kumpletong malusog na pamumuhay, pero mukhang malaki talaga ang naiambag ng inuming ito. Pag-usapan naman natin ang isang sangkap na kadalasang pinagmumulan ng debate, ang caffeine. Tama, may caffeine din ang green tea. Nag-iiba-iba ang dami nito depende sa uri ng tsaa at sa paraan ng pagtimpla. Pero sa karaniwan, mas kaunti ito kumpara sa kape. Mga 20 hanggang 45, 20-45 mo, miligramo lamang. Taliwas sa 75, 95 miligramo na nasa isang tasa ng kape. Ang caffeine ay isang pampasigla o stimulant ng ating gitnang sistema ng nerbiyos. Ang ginagawa nito ay hinaharangan nito ang adenosine. Iyon ang neurotransmitter na nagpaparamdam sa atin ng pagod at pagka-relax. Kaya ang resulta, nakakaramdam tayo ng agarang sigla at gumaganda ang ating konsentrasyon at focus. Ngunit sa green tea, hindi gaanong mabagsik or aggressive ang epekto ng caffeine kumpara sa kape. At ang dahilan niyan ay nasa kakaiba niyang kasama na tatalakayin natin mamaya. Mahalaga ring banggitin na may ambag din ang caffeine ng tsaa sa ating kalusugan. Maaari nitong bahagyang pabilisin ang ating metabolismo at mapabuti ang ating pisikal na performance. Para sa karamihan ng tao, ang katamtamang dami ng caffeine mula sa green tea ay lubos na ligtas at nakabubuti pa. Gayunpaman, kung ikaw ay sensitibo sa caffeine, kailangan mong mag-ingat, lalo na kapag hapon na. Ngayon naman, pag-usapan natin ang sikretong sangkap na nagpapatindi at nagpapatunay sa kakaibang bisa ng green tea. Ito ang amino acid na tinatawag na L-theanine. Halos hindi ito matatagpuan sa ibang pagkain, maliban sa tsaa. Ang L-theanine ay isang natural na pampakalma o relaxant. Kaya nitong tawirin ang blood-brain barrier at direktang makaimpluwensya sa ating utak. Pinapataas nito ang aktibidad ng alpha waves sa utak na karaniwang nauugnay sa estado ng nakaka-relax na pagiging alerto, tulad ng nararanasan natin habang nagme-meditate. Nakakaapekto rin ang L-theanine sa antas ng ating neurotransmitters. Pinapataas nito ang level ng GABA, serotonin at dopamine, mga chemical na responsable sa ating kalmado, magandang kalooban at pakiramdam ng kasiyahan. Ang L-theanine mismo ang nagpapahupa sa matapang na epekto ng caffeine sa halip na nerbiyos at pagkabalisa na minsan nating nakukuha sa kape. Nagdudulot ang green tea ng matatag at mahinahon na pagtuon. Ito ang kalagayan na lubos na pinahahalagahan ng mga Budistong monghe. Nakakatulong ito sa kanilang mag-meditate ng maraming oras habang nananatiling alisto at nakatutok. Ang L-theanine, ang mahika ng green tea, ang yin nito na nagbabalanse sa yang ng caffeine. Ang kombinasyon ng caffeine at L-theanine na nasa green tea ay hindi lang basta pinag-isang dalawang sangkap. Ito ay tinatawag na tunay na synergy, kung saan ang isa plus isa ay nagiging tatlo. Nagtutulungan sila at bumubuo ng perpektong kondisyon para sa matalas na pag-iisip. Ang
Caffeine ang humaharang sa pagod at nagpapataas ng ating alertness o pagiging handa. Ang L-theanine naman, inaalis nito ang posibleng tensyon o kaba, nagpapabuti ng mood at tumutulong para mas makapag-focus tayo. Ang resulta, hindi lang basta stimulus ang makukuha natin, kundi tunay na pagpapabuti sa ating cognitive functions or kakayahan sa pag-iisip. Sa mga pag-aaral kung saan ininom ng mga kalahok ang kombinasyong ito, nakita na bumilis ang reaction time, gumanda ang memorya, at mas naging madali ang paglipat ng atensyon sa pagitan ng iba't ibang gawain. Ang saduo na ito ay tumutulong para salain ang mga nakakaabala at mag-focus lang tayo sa mahalaga. Kaya, ang isang tasa ng green tea bago magsimula sa trabaho o pag-aaral ay maaaring mas epektibo pa kaysa sa kape. Makakakuha ka ng enerhiya ng walang pagiging nerbiyoso at konsentrasyon ng walang mental fog or pagkalito. Ito ay maituturing na natural na nootropic na tumutulong sa ating utak na gumana ng parang isang makinang maayos ang pagkakagawa. Wala nang duda, malaking ambag ito sa pangkalahatang kalidad ng buhay at sa ating mental longevity or pangmatagalang talino. Maraming tao ang umiinom ng green tea dahil umaasa silang makakatulong ito sa pagpapapayat. Mayroon nga ba itong basehan sa agham? Oo, mayroon. Pero huwag tayong umasa ng milagro. Ang green tea ay magandang katuwang sa pagbabawas ng timbang. Pero hindi nito kayang palitan ang tamang nutrisyon at ehersisyo. Paano ba ito gumagana? Una, ang pinagsamang caffeine at catechins, lalo na ang EGCG, ay nakakapagpabilis ng bahagya sa ating metabolismo. Ang prosesong ito ay tinatawag na thermogenesis. Nagsisimulang magsunog ang ating katawan ng kaunting dagdag na kalorya kahit na nagpapahinga tayo. Pangalawa, pinapakita ng mga pag-aaral na ang mga sangkap ng green tea ay nagpapalakas ng fat oxidation, lalo na kapag nag-eehersisyo tayo. Ibig sabihin, kung iinom ka ng isang tasa bago mag-ehersisyo, mas maraming taba ang posibleng masunog ng katawan mo bilang panggatong or fuel. Bukod pa riyan, ang green tea ay zero calorie na inumin. Kung ipapalit mo ito sa mga matatamis na soft drinks o juice, malaki na ang mababawas mo sa iyong daily calorie intake. Hindi man napakalaki ang epekto ng tsa, pero sa pangmatagalan, bilang bahagi ng komprehensibong diskarte, malaki ang maitutulong nito upang mapanatili ang malusog na timbang na direktang konektado sa pagkakaroon ng mahabang buhay bukod sa mga pangunahing bida, ang catechins at L-theanine. Mayroon ding iba pang sustansya sa green tea kahit na mas kaunti lang ang mga ito. Sila ang masasabing support team nito. Halimbawa, ang dahon ng tsaa ay may vitamin C na isang napakalakas na antioxidant. Gayunpaman, karamihan sa vitamin C na ito ay nasisira kapag nadikit sa mainit na tubig. Kaya, huwag nating ituring ang tsaa bilang pangunahing pinagkukunan nito. Mayroon din itong B vitamins or vitamina B na mahalaga para sa energy metabolism o pagpapalit enerhiya. Sa mga mineral naman, dapat nating banggitin ang manganese na kailangan para sa malusog na buto at tamang paggana ng mga enzyme. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse ng tubig at asin sa katawan at para sa kalusugan ng puso. May fluoride din ng tsaa na alam nating nakakatulong para sa enamel ng ngipin. Siyempre, hindi makukumpleto ng isang tasa lang ng tsaa ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa mga micronutrients na ito. Pero
Kung regular natin itong iniinom, nagbibigay sila ng maliit ngunit makabuluhang kontribusyon sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Muli nitong pinapatunayan na ang lakas ng green tea ay nakasalalay sa kanyang kumpleto at sari-saring komposisyon kung saan ang bawat elemento ay may mahalagang papel na ginagampanan. Habang tumatanda tayo, mas nagiging vulnerable ang ating utak sa mga sakit na nakaaapekto sa nerbiyos, neurodegenerative diseases, gaya ng Alzheimer's at Parkinson's. May kakayahan ba ang green tea na protektahan ito? Napakaaktibo ng mga pagsasaliksik tungkol dito at ang mga resulta ay talagang nakapagbibigay ng pag-asa. Ang Alzheimer's disease ay iniuugnay sa pagdami ng tinatawag na beta-amyloid plaques sa utak na sumisira sa komunikasyon ng ating mga neuron. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio na ang mga catechin, partikular na ang EGCG, ay maaaring humadlang sa pagbuo ng mga plaque na ito at protektahan ang mga neuron mula sa nakalalasong epekto ng mga ito. Samantala, ang Parkinson's disease ay konektado naman sa pagkamatay ng mga neuron na lumilikha ng dopamine. Nagpakita ang mga sangkap ng green tea ng abilidad na protektahan ang mga neuron na ito laban sa pinsala. Ipinapakita rin ng pagmamanman sa mga tao na ang regular na pag-inom ng tsaa ay iniuugnay sa mas mababang panganib na magkaroon ng ganitong mga sakit. Malamang na komplikado ang mekanismo ng proteksyon. Kasama rito ang pagbabawas sa oxidative stress at pamamaga, inflammation, sa utak at direkta nitong proteksyon sa mga nerve cells. Ito ay isa pang patunay na ang green tea ay maaaring makatulong hindi lamang upang humaba ang ating buhay, kundi maging mas dekalidad at malusog ito habang pinapanatili natin ang kalinawan ng ating pag-iisip. May isang hindi inaasahang benepisyo ang green tea na bihira nating nabibigyan ng pansin. Ito ay napakalaking tulong para sa kalusugan ng ating bibig. Ang pinakakalaban talaga ng ating mga ngipin ay ang bakterya, partikular na ang Streptococcus mutans. Naglalabas sila ng asido na siyang lumulusaw sa enamel ng ngipin at ito ang nagiging sanhi ng pagkasira or caries. Pero lumalabas sa mga pag-aaral na ang tinatawag na catechins na makikita sa green tea ay kayang pigilan ang pagdami ng mga masasamang bakterya. Sa esensya, hinaharangan nila ang mga ito para hindi kumapit sa ngipin at para hindi na rin makagawa ng asido. Bukod pa rito, malaking tulong din ang green tea sa isa pang sikat na problema, ang mabahong hininga. Ito ay dulot ng volatile sulfur compounds na gawa rin ng bakterya. Ang catechins ay may kakayahang in-neutralize hindi lang ang mga bakterya, kundi pati na rin ang mga compound na nagdudulot ng amoy. Kaya naman, mas magiging fresh ang ating hininga. Siyempre, hindi naman pwedeng ipagpalit ang tsaa sa toothbrush at toothpaste. Pero, ang regular na pag-inom nito ay magiging napakagandang suplemento sa ating pang-araw-araw na oral hygiene. Isa itong simple at nakaka-relax na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating ngipin at gilagid na mahalaga para sa ating kabuuang wellness. Pero bukod sa lahat ng benepisyo nito, mahalaga ring pag-usapan ang posibleng masamang epekto at kung sino ang hindi dapat uminom nito. Hindi para sa lahat ang green tea at hindi rin ito dapat inumin ng sobra-sobra. Una, ang tannins na matatagpuan sa tsaa ay maaaring humadlang sa pag-absorb ng iron mula sa mga pagkaing halaman. Kaya, kung madali kang magkaroon ng anemia o kulang sa dugo, huwag kang iinom ng tsaa habang kumakain or pagkatapos kumain.
Mas mainam na maghintay ka ng kahit 1 oras. Pangalawa, may kafeina, caffeine. Ito, ang mga taong madaling kabahan, may insomnia, may alta presyon, o may problema sa puso ay dapat maging maingat at bantayan ang kanilang sarili kapag umiinom nito. Pinapayuhan din ang mga buntis at nagpapasusong ina na limitahan ang kanilang pag-inom ng kapeina. Isa pang mahalagang punto, may posibilidad na magkaroon ng interaksyon ang green tea sa ilang gamot tulad ng anticoagulants o mga pampalabnaw ng dugo o ilang partikular na gamot sa puso. Kung umiinom ka ng anumang gamot ng regular, kailangan mong kumonsulta sa doktor. Ang pangunahing prinsipyo tulad ng sa lahat ng bagay ay ang pagiging katamtaman. Ang 3 hanggang 4 na tasa sa isang araw ay sapat na at kapaki-pakinabang para sa karamihan ng malulusog na tao. Pero huwag na itong susobrahan pa. Napakahalaga talaga ng kalidad ng tsaa. Pero tandaan, hindi lahat ng green tea ay pare-pareho ang dulot na benepisyo. Kadalasan, ang mga tsaa na nakabalot sa tea bags ay gawa lang sa pinulbos na tsaa at maliliit na natirang dahon. Kahit na mas madali itong gamitin, karaniwan ng mas kaunti ang nutrients nito kumpara sa whole leaf tea. Isa pa, dahil masikip sa loob ng sachet, hindi makabuka ng husto ang mga dahon para mailabas ang lahat ng lasa at benepisyo nito sa inumin. Kaya naman, mas mainam kung pipiliin mo ang tsaa na buong dahon. Maraming iba't ibang klase nito. Merong hapon na sencha na pinausukan at may lasang damo. Meron ding Chinese na longjing na sinasabing may lasang mani dahil inihaw sa kawali. At ang gyokuro, isang premium Japanese tea na nililiman bago anihin. Ang prosesong ito ang nagpapataas ng level ng L-theanine. Ang pagpili ng klase ay nakadepende sa panlasa mo. Pero ang pangkalahatang patakaran ay simple lang. Maghanap ng dekalidad na whole leaf tea mula sa pinagkakatiwalaang kumpanya. Tiyakin mo rin na bago pa ito dahil ang tsaa tulad ng ibang halaman ay nawawalan ng bisa habang tumatagal. Ang tunay na masarap na tsaa ay may kaaya-ayang amoy, sariwang samyo at buo. Walang sira na mga dahon. Kahit gaano pa kaganda ang tsaa, masisira ito kung mali ang pagtitimpla. At dito nagkakamali ang halos lahat. Binubuhusan nila ng sobrang init na tubig. Ang masyadong mainit na tubig, yung halos 100 degrees Celsius na, ay literal na pumapatay sa lasa ng green tea. Sinasira nito ang mga pinong catechins at iba pang magagandang compounds. Sa halip, naglalabas ito ng sobrang tannins na siyang nagpapait at nagpapabigat sa lasa ng inumin. Ang perpektong temperatura ng tubig para sa karamihan ng uri ng green tea ay nasa pagitan lang ng 70 hanggang 85 degrees Celsius. Paano natin ito magagawa kahit walang thermometer? Pagkatapos, kumulo ng tubig, hayaan mo lang itong nakabukas at nakatayo ng mga 3 hanggang 5 minuto. Mahalaga rin ang oras ng pagtimpla. Kadalasan, sapat na ang 1 hanggang 3 minuto. Kapag sumobra ka sa oras, magiging mapait ang tsaa. Ang tamang pagkatimpla ng green tea ay nagdudulot ng manamis-namis, sariwa, maladamo o floral na lasa. Walang bahid ng pait. Mag-eksperimento sa temperatura at oras para mahanap ang perpektong balanse para sa paborito mong uri ng tsaa. Sa ganitong paraan, hindi lang sarap ang makukuha mo, kundi pati na rin ang maximum na benepisyo mula sa bawat tasa. Sa mga nagdaang taon, nagtrending at lubos na sumikat ang matcha, ang pulbos na berdeng tsaa mula sa Japan. Ipinapakilala ito bilang isang superfood na mayroong mataas at siksik na sustansya. Ngunit totoo nga ba ito? Hindi tulad ng tradisyonal na tsaa kung saan ibinababad natin ang dahon at pagkatapos ay itinatapon
Sa matcha, literal nating iniinom ang buong dahon na pino ang pagkakagawa bilang powder. Ibig sabihin nito, nakukuha natin ang 100% ng lahat ng sustansyang taglay ng dahon ng tsaa. Kasama na ang mga bahagi na hindi natutunaw sa tubig tulad ng fiber at chlorophyll. Bilang resulta, ang konsentrasyon ng antioxidants, catechins, at L-theanine sa isang tasa ng matcha ay maaaring mas mataas ng ilang ulit kumpara sa isang karaniwang brewed na tsaa. Pero tandaan, ito rin ay nangangahulugan ng mas mataas na dosis ng caffeine. Ang kalidad ng matcha ay napakahalaga. Ang tunay at dekalidad na ceremonial grade matcha ay mamahalin at masalimuot ang proseso ng paggawa. Samantala, ang mga murang analog or kapalit nito ay maaaring may halong impurities at kadalasan ay mapait ang lasa. Sa kabuuan, ang matcha ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng matinding boost ng mga sustansya, ngunit hindi ito dapat inumin sa parehong dami ng ordinaryong tsaa. Mas angkop itong ituring bilang isang concentrated na elixir kaysa sa simpleng pang-araw-araw na inumin. Ang merkado ng food supplement ay nagbibigay sa atin ng parang madaling solusyon. Bakit ka pa magtitimpla ng tsaa kung pwede ka nang uminom ng kapsula na may green tea extract? Sa unang tingin, napakakomportable nito, pero may ilang matinding tanong na dapat nating isaalang-alang. Una, ang mga kapsula ay kadalasang naglalaman ng napakataas at hindi natural na dosis ng EGCG, mga dosis na imposible mong makuha sa pag-inom lang ng normal na tsaa. Ang ganitong megadose ay maaaring maging toxic sa ating atay. Naitala na ang mga kaso ng matinding pinsala sa organ na ito sa mga taong umiinom ng ganyang klase ng supplement. Pangalawa, kapag nagtitimpla tayo ng tsaa, nakukuha natin ang isang kumpletong complex ng mga sustansya na nagtutulungan. Pero ang kapsula, kadalasan, ay isolated EGCG lang ang laman. Nawawala ang ganda ng natural na balance ng L-theanine, iba pang catechins, at mga microelement na ibinibigay ng inumin. Pangatlo, ang bioavailability o kung gaano kabilis maabsorb ng katawan ng mga sustansya mula sa natural na inumin ay mas mataas kaysa sa mga dry extract. Ang kaligtasan at bisa ay pinatunayan para sa tsaa bilang isang inumin, hindi para sa mga concentrated extract nito. Kaya ang sagot ay klaro at walang duda. Kung gusto mong makuha ang tunay na benepisyo para sa kalusugan, piliin mo ang tradisyonal na tasa ng tsaa. Ito ay mas ligtas, mas masarap, at lalong mas matalino. Pagkatapos nating talakayin ang green tea hanggang sa pinakamaliit na detalye, ano na ngayon ang hatol? Nagpapahaba ba talaga ito ng buhay? Hindi kayang sagutin. Yan ang agham ng diretsang o or hindi. Ang green tea ay hindi magic pill laban sa pagtanda. Wala namang anumang produkto sa mundo ang makakapaggarantiya ng walang hanggang buhay. Pero, kung titingnan natin ang kabuuan ng lahat ng datos, masasabi nating ang green tea ay isa sa pinakamabisang sandata natin para mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga sakit na kaakibat ng pagtanda. Ang lakas nito ay nasa pangkalahatan nitong epekto. Pinoprotektahan nito ang ating mga selula mula sa pinsala, binabawasan ang chronic inflammation, inaalagaan ang puso at mga ugat, pinapanatiling matalas ang utak, at tumutulong din sa pagkontrol ng timbang. Ang regular na pag-inom ng green tea ay hindi lang simpleng nakaugalian. Isa itong matalinong pamumuhunan sa ating kinabukasan. Hindi man nito kayang ibalik ang nakalipas na oras, pero malaki ang maitutulong nito upang mabuhay tayo ng mas matagal at higit sa lahat, mas malusog at masigla.
Hindi ito ang elixir of immortality, pero marahil ito na ang pinakamalapit na inumin na kaloob sa atin ng kalikasan. Sige, mag-summarize na tayo. Ang green tea ay hindi magic o gawa-gawa lang. Isa itong inumin na mayaman sa sangkap at scientifically proven ang bisa nito. Ang kakaiba nitong kombinasyon ng matitinding antioxidants tulad ng EGCG at ang nakakapagpakalmang amino acid na L-theanine ay lumilikha ng epekto na wala sa ibang produkto. Hindi ka nito mabibigyan ng walang hanggang buhay. Pero maaari itong maging matalik mong kaibigan sa laban kontra pagtanda sa level ng selula at para protektahan ang iyong puso at utak. Kaya ito ang main takeaway. Ang pagsasama ng dekalidad at tamang timpla ng green tea sa ating pang-araw-araw na diet ay isa sa pinakamadali, abot kaya at pinakamasarap na hakbang tungo sa kalusugan at mahabang buhay. Maraming salamat sa pagtapos ninyo ng panonood sa video na ito. Kung may bago kayong natutunan tungkol sa paborito ninyong inumin, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod naming analysis. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Umiinom ba kayo ng green tea? Ano ang paborito ninyong variety? At naniniwala ba kayo sa taglay nitong miracle properties? Mag-comment na kayo dyan. Pag-usapan natin.